Hi guys! Ang ganda ng itong napwestuhan namin na secluded space dito sa Boracay. And ang ganda ng vibe. And because of that, parang naisip lang namin na mag-share. Yes. Parang feeling namin generous kami ngayon mag-share ng medyo private feelings. So, 'di ba nung past video namin, parang nasabi ko nga na nag-celebrate nga kami ng birthday ni Mama, and sadly, it's a different celebration kasi nga wala na siya. Wala na siya dun sa celebration na yon. And nung July 10 kasi, nashock kaming lahat, yun nga, sa pagkawala ni Mama, and nabigla talaga lahat. So, lahat ng feelings ng sadness nandun na na-express doon. Actually, hindi pa na-express eh. Kasi ang hirap pa rin tanggapin. Hanggang ngayon. So, this vlog is about mental health, kung paano yung grief, and may kasama na ring anxiety, kung sino yung mga taong nakatulong, lalo na kay Daddy, nakatulong sa kanya, sa amin, kung paano mag-heal. Hindi pa siya totally healed, pero nandun tayo sa way na halos everyday nag-heal. Diba? So yun, umpisa natin sa grief. Grief. So, wait lang. So, medyo spontaneous kasi itong vlog na to. Parang ang hirap pa niyang i-share kasi very private yung feeling. So, yung vlog na to is about mental health, grief, and anxiety. Okay, so sa grief muna, paano mo na-handle yung grief? Yung super sadness na naramdaman mo nung biglang nawala si Mama. Paano ko na-handle? Oo, kasi di ba sabi mo before parang hindi mo maisip eh. Ano yung pinagdaanan? Yeah, oo, yun. Kung ano yung pinagdaanan mo. Ano nga di ba, nasabi ko nga, nung night before nun, napanaginipan ko si Mama na as in wala na siya. Parang hawak ko siya sa kamay ko, then umiiyak lang ako. And then nung umaga, yun nga, tumawag ng kapatid ko na dadalhin sa ospital si Mama. So, akala ko parang normal na dadalhin sa ospital kasi kasi nung gabi, sabi sa akin check-up niya kinabukasan. So, akala ko normal na check-up, dadalhin sa ospital, ganyan. Kaya nung bandang mga lunch na tumawag ulit yung kapatid ko na pumunta na daw ako doon. Dahil sabi nga parang iba na daw and nire-revive na. Kaya nagulat ako. Sabi ko, ba't nire-revive? Eh di ba check up lang yan, sabi. Pero hindi na ako masyado makausap ng kapatid ko dahil busy na sila doon. Dali-dali na ako pumunta doon sa kung saan man siya ang ospital. And then yun nga, sa totoo, kaya medyo mabigat din sa akin. Kasi hindi ko na siya inabutan. Dumating ako nasa body bag. And siguro sabi ko, tingin ko yun yung way sa akin ni Mama nung pagpapaalam. Tingin ko nung time na yung mga last minute niya siguro or last hours niya siguro, siguro feeling ko iniisip niya ako eh. Lagi ka kasi niyang iniisip. Feeling ko iniisip niya ako na hindi niya ako nakita, ganyan. Kaya tingin ko yun yung way niya sa akin ng pagpapaalam. Yung mapanaginipan ko siya kasi sobrang bira ako naman siya mapanaginipan eh. Pero nun lang talaga, tsaka ganun pa. Kaya nagulat din ako. Panaginip ako siya mga around 1 or 2 ata. Tapos di na ako nakatulog nun. Tapos, minsan nagigising ako gabi kasi. Tapos, jingle ako ganyan. Tapos minsan check ko yung phone ko, nakikita ko siya online. Pero nung time na yun, hindi ako nag-check. Kasi, tingin ko ang aga, pag gusto ko pa matulog. Then nga, ayoko nung napanaginipan ko. Gusto ko ulit siyang itulog. Kaya hindi rin ako nag-check ng phone. Kung nag-check ako, di sana nakita ko kung online ba siya or hindi, ganyan. So, ayun, nagkaroon ako ng mga ilang days yon na after nung lamay, malibing, ganyan. As in, hindi talaga din ako makatulog dahil parang takot ako matulog. Iniisip ko na
baka managinip pa ulit ako ng ganyan, yung kung ano yung napanaginipan ko. Kaya isang linggo ata, 2 linggo hindi ako nakakatulog ng maayos. Pero first time mo managinip na nagkatotoo talaga? Oo. Yun lang talaga yung panaginip ko na nangyari. As in, Oo, agad-agad? nangyari siya agad. So, sobrang kakaiba. Kaya parang kinabahan din ako or hindi ko ma-explain talaga yung paramdam kasi nanaginip akong gabi, kinabukasan yun na agad. Ayun. So, yung grief. Di ba nga kasi pag ganyang grief, meron tayong dabda, denial, yung stages ng grief, dabda. Denial, anger, bargaining, depression, tapos acceptance. So, tapos na tayo sa denial. Tapos ka na sa denial din. Syempre Anger. nung mga una, may denial stage ako kasi tawag dito, may mga moments na random na mini-message ko si mama. Bigla lang, parang kung ano lang mini-message ko. Kasi kinukulit ko siya minsan sa chat kasi may lagi nagchat-chat yun eh. So bigla ko na siya may message or di kaya minsan maulan, ganyan, may message ko yun. Or after na magsimba, may message ko siya. So may mga moment na gano'n na nung time na wala na siya, bigla parang may isip, message si mama. Tapos bigla ako may isip, parang wala na nga pala siya. So yun, yun lang yung medyo parang minsan malungkot, ganyan. About anger, ka ba, parang nagayat ka ba sa sarili mo? Nagkaroon ka ba ng regrets? Anger, wala masyado. Merong mga kung isipin mo, medyo magagalit ka, pero ayoko na rin isipin eh. Hindi na ako doon masyado nag-focus. Yes, at saka hindi siya makakatulong. Hindi na masyado nag-focus doon. Bargaining, kay God. Parang wala tong stage na to kasi hindi natin siya na nagkasakit, 'di ba? Kasi usually lang to parang Pag nahirapan. pag nahirapan siya na Lord, ganito, ganyan. Bargaining, siguro parang sinasabi nga ni Marvin yung silver lining. Siguro inisip ko na lang na parang baka kasi si mama medyo hirap na siya maglakad, di ba? Yung sakit na sa paa kasi yun So, ewan ko, baka mamaya talagang nahirapan na siya. Tingin ko, minsan, kasi alam ko, gala din naman yung si mama eh. Pero gusto niya sumama sa amin, niyaya ko siya. Pero baka sobrang hirap na nga. Ako kasi, inisip ko, baka ayaw lang niya or ganyan. Pero baka talagang nahirapan na siya or sobrang sakit nung nararamdaman niya. Kaya ayaw na niya din lagi lumabas. Kaya pag yung pinupuntahan lang namin sa bahay, pero hindi rin lagi, mga once a month lang. Once or twice a month. Next, depression. Ayun na, dito na papasok yung sa anxiety natin. Di ba ikaw, pag nagdadrive ka mag-isa? Depression, yun, mga first 2 weeks siguro. Parang baliw. Kasi bigla lang, parang nagdadrive ka tapos bigla ka na lang may iyak. Ganyan. Basta hindi mo maintindihan eh. Yun nga yung nabanggit ko rin nun eh. Parang yun pala yung parang na-heartbroken. Dati kasi, hindi ko masyado namang ina-entertain pag ganyan. Pag sa mga relationship. Pag gusto ko, pag ayaw, ganyan. So, kumbaga hindi ko totally na-feel yung paano yung maging, yung broken-hearted ka tayo. Pero doon ko na-feel nung nawala si mama. Kasi doon mo talaga masabi na parang sobrang wasak ka talaga. Oo. Parang, hindi mo alam, di ka makakain, di ka makatulog. Tapos, yung tipo maiwan ka lang mag-isa, parang maiiyak ka na lang, ganyan. Kaya minsan, so, pag nafe-feel ko yun, parang bigla may message ko lang siya. Ano ako? May message ko lang siya na parang, ano lang, para lang may kausap ako. Ayun. Oo, kasi parang sa akin din itong pagkawala ni mama, minsan naliligo lang ako, bigla ko lang siyang maaalala. Yun nga sabi niya, pag broken-hearted ka. Pag broken-hearted ka, kasi kahit anong song, may marinig ka lang. Minsan kahit Twinkle, Twinkle, Little Star, maiiyak ka talaga pag ganito yung feeling. Yun yung feeling ng broken-hearted talaga. Yung wala lang, bigla mo lang siyang maisip, maiiyak ka talaga. So, paano mo hinandle ngayon yun? Paano, di ba nagkaka-anxiety ka? Paano mo hinahandle? Ano yung mga nakakatulong sa'yo? Sino or ano yung mga nakakatulong sa'yo para
kahit papaano maibsan yung depression at mapunta tayo sa unti-unting pag-accept ng situation. Yung, di ba, yung iba kasi siguro, parang, pag may gusto silang tagpasan na ganyang sitwasyon, parang iba, trabaho, sinusubsob Busy. yung oras sa trabaho, or barkada, ganyan. Puro labas. Pero ako parang wala akong masyadong, hindi rin ako masyadong lumalabas. Siguro sobrang dalang lang. Hindi rin ako masyadong pupunta sa office. Talagang sa bahay lang din ako. Minsan, pinapalipas ko oras, yun, naglalaro ako, ganyan. Pero hindi ko rin, nagdodota ako, kaso hindi ko rin masyadong, hindi rin masyadong focus doon sa laro. Tapos, siguro naging pagkagising ko sa umaga hanggang matulog, nanonood lang ako ng mga vlogs. Kasi nila JM. Hi, JM Bangkisyo. And Marvin Samako. And si Idol Marvin Samako. Ayan, sila lang yung pinapanood ko umaga hanggang gabi. Hindi ko alam, parang alam mo yung feeling na yun pa rin naman, nandoon pa rin. Pero nanonood ka lang, pinapalipas mo yung oras na mamaya gabi na ulit, kakapanood mo sa kanila. Hanggang mga ilang araw, lipas isang linggo, parang naaliw na ako dun sa mga ginagawa nila. Tsaka din talaga, kasi kami, mahilig na kami mag-travel, ganyan. Puro biyahe. Kaya, siguro kung di rin dumating sa amin si Lexia, baka lagi din kami nasa galaan. Na kung saan-saan. Pero yun nga, parang naaliw ako sa mga contents nila, na kung saan sila nagpupunta, experience na sila, yung nangyayari sa kanila. So, ayun, tingin ko yun din namang nakatulong sa akin. Si JM tsaka si Marvin. Yes. At doon ulit nag-bloom yung namin, yung hilig namin sa pag-vlog. Kasi nga nagta-travel din kami. We wanna share yung experience, ganyan. So, yun. We'll end this vlog here. So, ano pang masasabi natin sa manonood na napagdadaanan din yung ganitong stage ng life nila na nawala ng parents. Kasi si daddy, nawala na rin si papa at si mama. So, ano yung ma-advise mo dun sa mga kapanood na to na nakakaramdam ng same sa nararamdaman mo? Yung mga ganitong pangyayari, kasi process talaga siya, kailangan mo siyang pagdaanan. Hindi mo naman to pwedeng iwasan. So, Itulog lang ng itulog. Iba ganun kasi. Hindi siya talaga pwede. Kailangan mo rin siyang pagdaanan talaga. Tingin ko, pwede ka rin maghanap ng way kung paano mo siya malalagpasan. Yun nga, siguro iba, yung busy yung sarili. Pero, di ko rin siya talaga totally ma-advise kasi mamaya mapabaya mo yung health mo. Or di ka natutulog. Iba na, puro tulog, hindi naman nakapagtrabaho. So, tingin ko kailangan mo pa rin i-balance. And, tulad sa akin, yun nga, sabi ko, naging way ko, yun, panonood ng vlogs na eventually naaliw naman ako and nagustuhan ko din. Ayun. Yun. So, yun guys. Actually, losing a parent, for me wala talaga siyang healing. Parang everyday kasi parang meron pa rin, maalala at maalala mo siya. Wala siyang healing kasi wala namang kapalit yung mawalan ka ng boyfriend, mawalan ka ng asawa, magkakaroon ng kapalit pero parents, wala siyang kapalit. Tsaka diba? din pala, feeling ko nakakatulong din sa akin yung na yung nagpagawa kasi kami ng natawag doon? Lakit. Yung lakit. Yan yung lakit na tas nilagay ko siya sa kwintas sa necklace ko. And yun, minsan pag yan nilagay ko yung lakit tas nilagay ko yung picture ni mama and papa. Ayan, pag minsan naalala ko sila, nalulungkot ako. Madali lang, binubuksan ko na yung lakit, nakikita ko na sila. Kaya yun, feeling ko isa rin sa nakatulong sa akin. So yun nga guys, so wala siyang healing, kailangan yung pagdaanan yung process. Ganun talaga eh. So at the end of the day, sarili nyo lang din yung makakatulong sa inyo. Kung minsan maging masaya, 'di ba? Hindi natin sila makakalimutan talaga, forever na yan sa atin eh. So yun lang. So yun yung na-advise ni Daddy, pagdaanan nyo yung process kasi mahirap talaga yun. So yun lang, we'll end this vlog here. Salamat sa pakikinig sa vlog na to.
And sana sa nakakaranas din ng ganitong stage, nung stage ni daddy namin. Last pala, Sorry. sabi ko nga yung kung ano yung nakatulong sa akin. Dahil nga sina JM and Marvin, so gusto ko na mag-thank you sa inyo. Sana magtuloy-tuloy kayo sa paggawa ng mga vlogs na nakakatuwa. Lalo si Marvin, gusto ko yung yung Bebe boy. yung Delulu series mo. Oo. Na nakakatawa. Oo, yun. Yes, oo, yung mga vloggers talaga. Hindi nila alam, pero actually, unti-unting nahi-healed May mga Though vloggers. may mga vloggers Hindi naman talaga. lahat. Hindi lahat. May mga vloggers talagang na, yun nga, si Marvin and si JM, sila yung nakakatulong sa pag-healed. Though walang healing, sabi ko nga kanina, wala talagang healing yun. At least kahit papano, nababawasan, naiibsan yung sakit araw-araw. At bumabalik yung mental health kasi is very important talaga eh. No? So yun lang, we'll end our vlog here. Thank you for watching. And that was it. Thanks for watching. Bye! Kain na lang,